welcome back to my channel. So for today's video, magluto tayo ng dinner. Ang dinner natin is yung ating leftover adobo. Pork adobo na ginawa natin kahapon. May natira kasi. So ngayon, na-chiller ko na siya. Ngayon, meron akong 1-day-old rice. Gagawa tayo ng super dali at basic na adobo rice. At tapos, bread and pork chop. Yun lang. Sobrang simple. Pakita ko sa inyo guys later. So yun guys, meron tayong 1-day-old rice at yung ating leftover pork adobo. Chilled na siya. So yung mantika niya tulog na, gagamitin natin yan sa pagsuting natin sa ating adobo rice. So let's do this guys. Sobrang dali lang ito. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kasimple yung gagawin natin ito. Sarap pa naman yung adobo ko. Gabitin nyo, ang daming laman, tapos may mga taba-taba pa. Well, natulog na yung oil. Gagamitin natin yung oil pang saute doon sa rice. So, painit muna tayo ng pan. Okay. So, yun guys, kapag gumagawa ng mga fried rice, or kahit anong mga ginisang rice or adobo rice, tinapa rice, bagoong rice, maganda gumagamit normally yung 1-day-old na, yung leftover rice na na-chiller na, mas maganda siyang isangag. So ayun, ano sabihin ko? May kanya na tayong version 1. Again guys, channel ko to, cooking channel ko to. So, version ko to, strategy ko to, diskarte ko to, recipe ko to. Kung ano yung recipe nyo, nirespeto ko. Kung may mali kayong nakita sa recipe ko, again, recipe ko to, wala kayong pakialam. So, kanya-kanyang version to, kanya-kanya, hindi naman kayo kakain. Tsaka yung mga pinapakain ko naman, especially my family, tsaka kung yung mga friends or kakilala ko kumakain ng mga niluto ko, nagugustuhan nila yung mga niluto. Kung may nakita man kayong mali sa mga preparation na ginagawa ko, diskarte ko to. Nasa food industry na ako for how many years na din. So, alam ko rin ginagawa ko. Iba-iba tayo ng strategy, may kanya-kanya tayong techniques. At, ano ba? Ano tawag dito? May kanya-kanya tayong techniques at saka meron tayong mga kanya-kanyang stock knowledge, basta diskarte, kanya-kanya yan, kanya-kanya tayo na pinag-aralan, iba-iba tayo ng diskarte. Kahit sabihin mong parang iisa na dapat ang standard, may kanya-kanya pa rin tayong diskarte, depende sa gumagawa, sa nagluluto, at sa kakain. So, ayun guys, my kitchen, my rules. So, mag-add tayo ng i-reheat muna natin yung ating adobo. Together with the oil. Ayan o, perfect o. Lagyan na natin lahat. Lagyan lang natin ng water. Kasi re-reduce lang natin. Kasi medyo strong yung lagyan ko ng water kasi re-reduce na lang muna natin bago natin ilagay yung rice kasi medyo strong yung flavor ng adobo kagabi. Medyo on the salty side siya. So yung nagtuot ako ng mga butterfly na cut ng pork chop, yun yung gagawin natin breaded pork chop. So ito muna, unahin muna natin yung ating adobo rice. A few moments later. So yun, perfect na natuot na natin yung ating pork chop. Meron tayo natuot na pork chop. So prepare ko na yung magiging breading at saka yung wet and dry ingredients natin para sa ating pork chop breading. So first, ang gagamitin natin, ipapakita ko sa inyo. So, yung gagamit tayo of course ng flour. Ito meron tayong tirang breadcrumbs pa dito. Sakto na to for sure sa ating breaded pork chop. Then, gagamit tayo ng 2 eggs. Ibibit natin yung eggs. Season lang natin ng salt and pepper, konting chicken powder. Tapos, yun na. Ita-topping na natin siya sa adobo rice natin. So, abangan nyo yan guys. Ay, may tao.
1 cup of flour. Flour? I think hindi siya dapat sa flat na plate. Kasi ano pa natin siya eh. Timplahan. So natin na medyo malalim na bowl. 1 cup ng flour. From Magnolia. So Magnolia baka naman. 1 cup. Yan sa bowl. So mga 1.5 I think. Yan. Sa kagandahan nyo sa Magnolia na flour na to, resealable siya. Yan. Diba? So kahit mo siya i-transfer sa container, actually nasa 200 plus ata, ito 300 plus para mga ganun. So kahit mo siya i-transfer sa container, mag-import ka. Pwede ganyan. Pero para sa aesthetic na kusina, syempre, dahil uniform ang mga lagay ng mga kung ano-ano mga ingredients sa kusina, dapat nakalagay sa container. Pero okay na yan. Nagamitin ko rin naman ito one of these days. Nagagawa ko kasi ng puto. So yun, abangan nyo guys. Meron tayo another video para sa ating isip ko ng flavor ng puto. Pero abangan nyo, nagamitin ko flour na to. One of these days, another video yun. Then syempre, si-season natin siya ng chicken powder. Ang ating flour. Para may lasa na siya. Chicken powder. Then, lagyan natin siya ng ground black pepper ng McCormick. So yung ginagawa ko itong mga mixture na to, itong wet and dry ingredients ko kasi nakasalang ko yung aking pang adobo rice. Pinapakulong ko pa yung leftover adobo. Nagdagan ko ng water kasi nga medyo on the salty side siya kahapon, maalat-alat. So para ma-reduce lang, mabawasan yung medyo salty na effect niya, nilagyan ko ng konting water, tapos niredact ko siya ulit. Saan ko ilalagay yung rice. Sarap. So yan, ito na siya. Flour, chicken powder, konting salt, then pepper. Akong garlic powder na available. Pero okay na yan. Nanganap pa ba tayo ng wala? Pero guys, don't forget to season all your ingredients. Season mo na to, itong dry butter natin, dry mixture natin para sa ating breading, para sa ating breaded pork chop. Season na rin natin ang ating egg. Kahit konting salt and pepper. Lahat yan dapat don't forget to season. Hindi naman siya maging maalat, basta tansya lang din talaga. So si egg, konting salt. Yan. So, okay na yun. Ready na yung ating mga gagamitin for our breaded pork chop. So, abangan nyo na lang din. Then now, for the meantime, balik muna tayo sa ating adobo rice. So, ayan, simmering na yung ating adobo. Taste muna natin kung okay yung alat niya. Then, saka natin ilalagay yung ating 1-day-old rice. Perfect. So, lalagyan natin yung ating leftover rice. Ganun lang kasimple, guys. Dahil dinagdagan ko siya ng water, na-lessen yung saltiness ng ating adobo. Then, na-lessen lang ha, so may alat pa rin siya. Ngayong ihalo na natin siya sa rice, mas mababawasan pa yan. Ganun lang. Minix ko lang yung leftover rice sa adobo. Matik, adobo rice na siya. Then, i-toss lang natin siya ng maayos para well incorporated yung flavor ng ating adobo. Hindi siya sa isang part lang. Kailangan pantay yung pagkakahalo para yung timpla, yung lasa ng adobo sa lahat ng rice kumapit. So halo lang ng halo.
papansin nyo naman yan kapag ka nag-color brown na lahat ng rice, ibig sabihin, napasadahan na siya nung sauce and then of course, ng flavor ng ating pork adobo. Pero, lulutuin muna natin yung ating breaded pork chop. Yan. Kaya ko na siya after mga 2 minutes. So ngayon, gagawin na tayo ng panibagong pan para sa ating breaded pork chop. So yun, nakahanap ako ng garlic powder. Nilagyan ko ng garlic powder ng ating dry mixture, dry batter. So ayan, mix lang natin siya. Then start na tayo unti-unti mag-coat dahil nagpapainit na ako ng kawali para sa ating priprituhan ng ating breaded pork chop. So beat lang natin yung dalawang eggs. Sana magkakasya yung dalawang eggs. Kaya nakapal ako eggs dyan, pero kasi normal kasi pag susobra na ako sa pag-beat na eggs pagka nag-bread ako ng ganito, may nasayang na egg, hindi ko ginagamit, tinatapon ko lang. So napag-tweet na tayo ng pan, pwede na tayo maglagay ng cooking oil. Kailangan mainit yung high to medium to high yung temperature ng ating pan and then yung oil para maganda yung luto. At hindi rin sobrang init kasi mabilis maluluto yung breadcrumbs. Tapos may hilaw yung loob ng ating pork chop. So tingnan nyo to guys. May isang technique pa pala akong gagawin guys na ipapakita ko sa inyo. Ipapound natin yung ating butterfly na pork chop para medyo lumipis siya, mas madaling maluto yung loob, mas malambot. So need natin siya i-pound. So ito po tayo ng chopping board. Then meron tayong martilyo ni Thor. Ayan, ipapound natin yung ating pork chop. Tapos, yung fat ng ating pork chop, need natin siyang hiwa-hiwaan para maluto at tapos hihiwa-hiwaan natin yung mga taba para maluto siya evenly. Malambot. Yun yung technique guys. Yan. Then the other one. So yun ang first na gagawin. I-coat ko muna siya ng flour. Ayan. Kailangan well coated siya. Then, sa egg.
Yan. Kailangan basang-basa. Then, breadcrumbs. Nag-mold ako ng isang bowl na ating adobo rice. Perfect. Then, on the side, yung ating tonkatsu, breaded pork chop. Lalagyan lang tayo ng konting garlic chips. Hindi pala chips, bits. Then, syempre, garnishan natin para maganda ng something yan. Wala akong fresh na leeks so ganyan na lang muna. Perfect. So ayun guys, another successful cooking vlog na naman ang nagawa natin for today's video. Okay na okay at masarap ang ating pork adobo rice and of course ang ating pork tonkatsu. Hindi na ako gumawa ng sauce kasi as is malasa na yung ating pork tonkatsu and of course ang ating pork adobo rice. Nilagyan ko lang ng garlic bit at nilagyan ko lang ng konting parsley. Wala ng onion leeks. Okay na yon, solid na yon. Kain na tayo guys. Thank you for watching guys. Don't forget to hit like, click, subscribe, and of course, hit the notification bell para update you sa mga future uploads ko. Bye guys!